Isang mapagpalang umagang muli sa ating lahat at tayo ang susi po natin pagbubulay-bulayan ngayon. My faith is something I am doing. Sabihin po natin na malakas, my faith is something I am doing. Ang pananampalataya ko ay isang bagay na isa sa buhay ko. Sabihin niya po niyo sa inyong sarili, ang pananampalataya ko ay isang bagay na isa sa buhay ko. Parang malalim pa rin yung isa sa buhay, ano? Ang pananampalataya ko ay isang bagay na aking gagawin. Kung paanong gagawin ko sa pananampalataya. Sabi riyan, sabihin niyo muli, faith. Again, faith. Pananampalataya. Faith is more than words. It is an action based on trust in God. We show our faith. Pinakikita natin kung paano tayo nananampalataya. When we obey God's instruction, kapag may utos ang Diyos, di po ba tayo sumusunod? Doon nakikita kung ang isang tao ay sumasampalataya, na every time na may utos, tayo ay susunod. Even before we see the result, kahit hindi pa natin makikita yung resulta ng ating gagawin. When we pray, there is faith. Kapag tayo'y nananalangin, naroon ang pananampalataya. Pananampalataya na tayo ay tutugunin ng Panginoon. When we serve, kapag tayo naglilingkod, naroon ang pananampalataya na ang Diyos ang gaganti sa lahat ng ating ginagawa. Amen po ba? When we give, kapag tayo'y nagbibigay, di po ba? Kapag tayo'y nag-aasik ng bini sa pananampalataya, hindi pwedeng walang faith yun. Naroon, there is faith. When we forgive, ito ang pinakamahirap. When we forgive, mahirap sa tayong tao natural na tayo magpatawad. Sabi ko nga nung last week, hindi natanungan kung sino may kasalanan, kundi kung ikaw ay nilalagyan ng Panginoon ng kababaang loob, ikaw na mismo ang gagawa. Paano kayo magkakasundo? And obey God. We are putting our faith into action. May action, hindi lang sa salita. Sasabihin ng iba, ako'y sumasampalataya. Subalit hindi makita ang gawa. Hanggang salita lamang. At sabi rito sa second slide, next slide po tayo. The golden rule is something you do to bring miracle into your life. The golden rule is something you do to bring miracles into your life. Paano natin mararanasan ng himala? Tingnan po natin sa third slide. So aware na po kayo diyan. Yung golden rule. Basahin natin na malakas. Ask, and it shall be given you. Again, ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you. At habang ako'y nagbubulay, sabi ko, paano kung hindi ka humingi? Diba? Parang action word lahat yan. Ask, seek, and knock. Paano kung hindi ka humingi?
Do you think ikaw ay bibigyan? Paano kung hindi ka humanap? Makakasumpong ba tayo? Paano kung hindi tayo kumatok? Bubukas ba ang pinto para sa atin? No. Kahit isang araw tayo nakatayo sa pinto, nasarado, at hindi tayo kumatok, kailanman hindi tayo pagbubuksan. Amen po ba? Kaya yung golden rule diyan na sinasabi, sabi rito, for everyone that ask, receive it, and he shall seek it and find. And to him that knock, it shall be opened. Or what man is there of you whom if its son ask bread, will he give him a stone? Kung ang anak ba natin ay humingi ng tinapay, bibigyan ba natin ng bato? No, amen, di po ba? Kapag humingi ba ang anak natin ng isda, bibigyan ba natin ng ahas? No, amen. Will he give him a stone? No. Or if he ask a fish, will he give him a serpent? If ye then being evil, know how to give good gifts unto your children, how much our Father. Amen po ba? Ang Diyos ay gagawa ng dakilang bagay kapag ginawa natin yung rule na yan. Kailanman, ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyo at sa akin. Sabihin natin sa katabi, ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyo. Sa kabila po, ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyo. Ganun na lamang ang Diyos nagmamalasakit sa buhay ng bawat isa sa atin. There is an illustration, the farmer who planted seed. May dalawang farmers na nagtanim ng bini sa pananampalataya. At sabi nung isa, a farmer wanted a harvest of corn. Every day, he prayed, Lord, give me a great harvest. Panginoon, bigyan mo ako ng magandang ani, masaganang ani. But he never planted a seed. Do you think may tutubo? Hindi ka nagtanim ng buto sa pananampalataya. Do you think may tutubo? No, amen. But he never planted seed, never watered the soil, and never cared for the field. No corn will grow. Hindi siya nagtanim. Dalawang farmer to. Hindi siya nagtanim. Hindi siya nagdidilig ng mga lupa. Hindi niya inaalagaan ng palayan or taniman. So wala siyang aasahang ani. Amen po ba? At mayroong isang farmer, another farmer also prayed for a great harvest. At sabi nitong pangalawang farmer na to, sabi rito, but he planted seed. Nagtanim siya ng buto sa lupa. After he planted seed, he watered them faithfully. Dinilig niya ito araw-araw. Or pwede sabihing umaga at hapon. Remove the weeds. Inaalis niya yung mga damo. And trusted God for the growth. Months later, he enjoyed a plentiful harvest. Makalipas ang buwan, ang maraming buwan, na-enjoy niya. Na-enjoy niya ang pag-harvest ng kanyang tinanim. Ano ang pagkakaiba ng dalawa? Ano ang pagkakaiba ng dalawa? Isang farmer na hindi nagtanim? Or maybe sabihin natin nagtanim. Basta nagtanim. Eventually, hindi niya dinidiligan. Hindi niya inaalisan ng damo. So
sa dalawang farmer na ito, yung isa naka-harvest ng higit sa harvest na kanyang dinadalangin. So the difference was not in their prayers alone. Parehas kasing nanalangin na, Lord, give me a great harvest. Bigyan mo ako na masaganang ani. Parehas silang nanalangin. Subalit, ang isa nito nagtanim, nagpagal, nagpagod, inalagaan ang kanyang tanim, eventually, umani ng sagana. So anong pipiliin nyo? Yung unang farmer or pangalawang farmer? Is it one or two farmer? Pangalawang farmer. Purihin natin ang Panginoon. The difference was not in their prayers alone. It was in their action. It was in their action. Both believe, pareha silang naniwala. But only one acted on his faith. Isa lamang yung may pananampalataya. Siya ay nanalangin at sumampalataya at gumawa. We act on our faith. We act on our faith. Amen po ba? Kailangan tayo hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Sino sa bawat isa dito yung sabi nga, di ba, tayo pagsunod natin sa Pangasinan. Sino rito nagbayad ng sasakyan? Taas ang kamay. Oh, aba. Sino? Sabi nga, pantulong yun di ba? Kailangan natin, by faith. We act by faith. Kapag ang utos ay ganon, we act by faith. In the same way, faith is something we do. Ang pananampalataya, itong ating ginagawa. We pray, but we also obey. We trust God na doon ang paniniwala. But we also take the step. Kailangan nating kumilos. Kailangan nating kumilos. He asked us to take. Faith is not sitting. Sabi rito, faith is moving forward while trusting God with the result. Habang tayo nananalangin, tayo ay gumagawa sa pananampalataya. Tingnan nga po natin sabi nga riyan, ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be opened unto you. Kaya nga sabi ko sa kanina, kung hindi tayo kikilos, kung iyang salita lamang, babasahin lang natin at hindi natin gagawin, hindi mangyayari yan. Kailangan nating umak sa ating pananampalataya. Tingnan po natin sa third slide. Habang po naiyan ang slide, buksan po natin sa Mateo 7, chapter 7. Sabayan na lang po ninyo ako sa Mateo chapter 7, verse 7 to 12. Magsingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsisihanap kayo at kayo'y makakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap. At ang humahanap ay nakasusumpong. At ang tumutuktok ay binubuksan. O anong tao sa inyo ang kung siya'y hingan ng tinapay ng kanyang anak, ay bato ang ibibigay? O kung hingan siya ng isda, ay bibigyan niya ng ahas? Kung kayo nga, bagamat masasama,
ay marurunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit, na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisingi sa Kanya. Kaya nga lahat ng mga bagay na naibig niyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila, sapagkat ito ang sakatutusan at ang mga propeta. Purihin natin ang Panginoon. Kaya nga sa bandang huli, therefore whatever you want others to do for you, do also the same for them. Di po ba? Minsan kapag tayo gumawa, tama naman yon. Gumawa tayo ng mabuti at aani tayo ng mabuti. Sometimes, we wouldn't recognize an open door. Minsan hindi natin nare-recognize an open door. If we were standing it, but this is where doing, yun ang gagawin, pumasok ka. Siyempre, hindi ka naman makakapasok pag hindi ka kakatok, di ba? When you are going about your everyday duties, and doing and giving out, God will show you your doors and maybe even give you a little push through it. Minsan binubuksan na ng Panginoon ang mga pintuan, mga daluyan. Minsan nakatanga pa tayo. Natatawa si Di ba? Minsan nagbibigay ng Panginoon ng maraming pintuan, maraming instrument, pero ang tao nagtutumigil. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang sa pinaniniwalaan. Ito ay isa sa buhay at ginagawa. Kailangan nating isabuhay. Tandaan natin, tayo ang salamin ng sanlibutang ito. Tayo ang salamin ng sanlibutang ito. Titingnan tayo ng sanlibutan. Maybe titingnan tayo, maybe sa ulo hanggang sa paa. Ito ba'y mananampalataya? Bakit iba ang ginagawa? Bakit iba ang ginagawa sa sinasalita? Now the golden rule is talked about a lot, but it isn't practiced much. Hindi natin ipapractice. Hindi natin pinapractice. The trouble is, we want the other person to practice the golden rule first. If this person would be nice to me, minsan, ito yung senaryo. If this person would be nice to me, just look how nice I could be nice to him also. Ito yung natural eh. Minsan, kapag hindi tayo pinakitaan ng mabuti, sasabihin na hindi ko rin ikaw pakikitaan ng mabuti. Subalit iba ang way ng Panginoon. Iba ang way ng Panginoon. Kapag hindi ka pinakitaan ng mabuti, gawan mo siya ng mabuti. Yung natututunan natin, ito ang ating i-apply. You are insisting on doing things your own way or trying to solve your own will done. You are lost yourself and to God. So many people try to figure out how to get things done. And when it doesn't work out, they give up. Minsan di po ba, maraming tao, sinasabi nila, malakas ang aking pananampalataya. Subalit kapag dumating na sila sa mga
sa mga pagsubok sa buhay. Or maybe sabihin natin, hindi nakalinya sa nais niyang mangyari sa kanyang buhay. Madali silang gumibap. They easily give up. Or they get frustrated. Or they get frustrated. Nawawalan sila ng gana. And eventually, makikita natin tumalon sa tulay. Bakit nagagawa ng mga tao yon? Last diyan sa may Taytay, may nakita tayong lalaki sa Facebook tumalon doon sa flyover. Ano ang nangyari? Nawalan sila ng pananampalataya. And eventually, they are frustrated. At hindi nila nakaya ang kanilang problema. Kaya ganun na lamang ginawa sa kanilang buhay. Bilang isang tayo mananampalataya, sabi nga rito, my faith is something I am doing. Ang pananampalataya natin ay isang bagay na ating isa sa buhay. Mamumuhay tayo na may pananampalataya. Mahirap. Sa simula, sa bagong mananampalataya, mahirap sumunod sa pananampalataya. Subalit kapag hiningi mo ang gabay ng Panginoon, makikita mo, nilalakaran mo na pala ang mga bagay-bagay na nais ng Diyos na gawin mo. Alam po ninyo, share ko lang ito. Ako'y may hindi ko alam kung na-share ko na sa inyo ito. May nakasama na ko ng loob hipag ko. Sa akin, hindi sa akin ang may kasalanan. Alam mo ba, alam po ninyo, months yata nangyari doon, panay forgiveness. Panay forgiveness ang message. At sabi ng asawa ko pag uuwi sa akin, bakit ka iyak ng iyak? Hindi ko mapiit ang iyak. Hindi ko mapiit ang iyak. At sabi, bakit ako? Subalit alam niyo ba ang dumating sa akin? Kailanman hindi ka patatawarin ng Panginoon. Kapag meron tayong unforgiveness sa ating buhay, kailanman hindi tayo pagpapalain ng Panginoon. At alam niyo po ba, na ano ko yung sa Job na yon, meron doon verse ng Job. Kapag ang pagpapatawad ay hindi nasumpungan, na-share ko yun sa aming GC. At alam niyo ni Naisa, sabi nga rito, gusto kong pagpalain ang aking buong sambahayan. Subalit may nakikita ako na bakit hindi makagawa ang Diyos sa kanilang buhay. Kaya na-chat ko yung yung sa GC naming 7 magkakapatid. At sabi ko, basahin niyo ang verse na yan. Nais kong kayo ay pagpalain. Nais kong maranasan niyo ang pagpapala ng Panginoon. Nasabi ko sa kanila, kung tayo ay may nakikimkim na galit sa ating kapwa, lumapit tayo sa Kanya, sa ating pinagsalahan. At ang Diyos ang gagawa. Alam niyo po ba ang ginawa ko doon? Dinadalang ko ng leche plan. Kahit pa sabihing nakaganyan sa akin subalit by faith, mahirap po talagang magpatawad. Subalit kapag hiningi mo sa Panginoon, ang tulong ng Panginoon, makikita mo healed ka na pala. Ako nagpakumbaba. Sabi ko, ayoko ng gantong buhay. Wala yung peace. Wala yung wala talaga, as in wala.
wala yung kapayapaan, wala lahat. Hindi ka masaya sa buhay. Kaya alam niyo ba, nung kami ay nagkasundo, all is well. Napakabuti ni Lord. Amen po ba? Purihin natin ang Panginoon. Hindi ko makita yung na-share kong verse doon. Nasabi ko nga, paano pagpapalain ng aking mga kapatid gayong alam kong mayroon silang pinagkasamaan ng loob? Dumating sa akin talaga yun. Kasi yung Bible, ang Bible, alam niyo po ba, napakalalim. Minsan hindi mo maintindihan. Binigay sa akin yung verse na yon, pinatutukan sa akin. Pambilis ko makuha, kaya pinicturan ko agad. Inano ko sa aking kapatid, sa aking mga kapatid, sa GC namin. At ayun nga po, basahin yung maigi, kung nais niyong kayo ay pagpalain ng Panginoon, alisin niyong galit sa inyong puso. Kaya kapag naranasan natin yung forgiveness, tandaan nyo, napakasarap. Di mo mga ipaliwanag. Nasabi ko nga, months, iiyak-iyak ako dyan. Lagi akong umiiyak na para bang ang message ay sa akin. Tawa ng tawa si na-share ko kasi yan. Kaya nga po, sabi rito, next, basahin nga po natin, may faith is not only what I believe. My faith is something I am doing. Purihin natin ang Panginoon. Kaya tandaan po natin, ang pananampalataya ay hindi lang tayo naniniwala. My faith is not only what I believe. My faith is something I am doing. Amen po ba? Purihin natin ang Panginoon. Kaya, sampalataya na natin ito, sasabihin natin, ang pananampalataya ko ay isang bagay na isa sa buhay ko. Sabayan nga po niyo ako muli. Ang pananampalataya ko ay isang bagay na isa sa buhay ko. Purihin natin ang Panginoon.